Welcome po sa ating channel sa Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo sa isa na namang Facebook Live. Pagpasensahan nyo na dahil dito sa Pilipinas, oras po ngayon ay 1:21. So, sa standard or sa sitwasyon natin ngayon, para bang masabi wala sa oras at saka nakita sa mukha ko, kagigising ko lang. To my English speaking subscribers, so welcome po to my channel. And this is your host, Jesus Sukgang, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. So ano nga ba yung aking layon? Bakit ako'y nag-Facebook Live sa ganitong oras? Nakatulog na ako kaso lang ito yung maliit ko humingi ng pagkain, nagugutom daw siya. Talagang bilang isang tatay, mahirap po talaga na yung ginawa sa akin. Nagsasuffer ho kami rito, damay pati bata. Ngayon, ang masabi ko lang ganito. Ma'am, masaya ka na ba ma'am sa ginawa mo sa akin? Talaga ba ma'am, ito ba ma'am yung gusto mo ma'am na mangyari sa buhay ko? Talaga ma'am, ako ma'am makakita lang ma'am ako ng tutulong sa akin ma'am sa legal side ma'am. Talagang pag nagsabi siya ma'am na ipailan kayo ng kaso ma'am, tutuluyan ko rin yun ma'am. Tandaan yun ma'am, bilang tao ng gobyerno, dalawa po ang pwedeng kahahantungan nito. Meron po yan ma'am kasong sibil at meron po yan ma'am kaso sa ahensya ng gobyerno. Sandigan Bayan ba yan, Sandigan Bayan or Ombudsman, tatablan ho kayo niyan ma'am. Binayolate nyo ma'am yung tinatawag na professionalism ma'am Binayolate nyo ma'am yung pinakasumpaan dyan ma'am, yung credo. The indirect flaunting of wealth and privilege. May privilege kayo ma'am may authority kayo sa amin However well earned while my fellow endure adversity. I am enduring adversity. Suffering ako nga ma'am Nasa serbisyo tayo ma'am. Kung hindi man ako mo lumapit ma'am sa Presidential Complaint Center, mayroon ako ma'am dahilan personal. Pero ma'am, tatandaan nyo ma'am yung ginawa nyong pagsisante sa akin ma'am. Binayolate nyo ma'am yung security of tenure ma'am. The very Constitution itself, you violated the very primary law of the Philippines. That is the Constitution, the 1987 of the Constitution, ma'am. Article 3, ma'am, binayolate mo yun, ma'am. Tandaan mo yan, ma'am. Hindi kita, ma'am, tinatakot. Talaga, ma'am, grabe yung ginawa mo sa akin. Yung sinasabing professionalism, ma'am, the exemplars of a leadership, ma'am, binayolate nyo yun, ma'am. Bakit ma'am hindi nyo baguhin yung ginawa nyong order niyan ma'am? Yung chain of command pa ma'am, binali mo yun ma'am. Pinakadirektiba ma'am sa itaas ma'am, binali mo. Tandaan mo lang yan ma'am ang sinasabi ko. There will always be a time of reckoning. Hindi ako ma'am nangangako at hindi kita ma'am tinatakot. 24 years in the service na ako ma'am, talagang nakitaan ma'am sa inyong ginawang pagsisante sa akin ma'am. There is a grave abuse and there is a grave abuse of discretion sa ginawa nyo sa akin ma'am. Tandaan nyo ma'am, nung May 23 ma'am, nakanoted yan ma'am. Nung humiling ako ng panalangin sa inyo na ako'y harapin sana ninyo, na ako'y bigyan nyo ng audience para maipaliwanag ko yung aking side. Hindi nyo ako ma'am pinagbigyan. Ang pinakasabi nyo ma'am doon sa
kay sir na pirmahan na at for outgoing na. Ngayon ma'am, pati yung attachment ng aking documents diyan na sinubmit doon sa Human Resource Procurement Center ma'am, tumawag ako doon ma'am, talagang wala daw yung attachment. Tandaan nyo lang yan ma'am, sinasabi ko rin sa inyo, yung ginawa nyo sa akin ito ma'am, talagang hindi ko kayo ma'am tinatakot. Pero ma'am, pag makakita ako ma'am ng tutulong sa akin sa legal na paraan ma'am, dalawa ang kahahantungan nito. Grabe kayo ma'am. Isa ho kayong walang awa. Wala ho kayong awa ma'am. Na ako'y kasama nyo dyan ma'am. Sa katotohanan ma'am, kahit tinanggal nyo ako dyan, yung kasaysayan ma'am ng institusyon na yun ma'am, kung saan nakapag-contribute ako, hindi nyo naman pwedeng burahin yun. Oo, hindi man ako nabigyan ng recognition sa mga achievement na iyon. Sa mga nagawa kong beyond call of duty. Pero ma'am, may nakarecord yun ma'am noong 2010, nung tulad niyan sa nasunog na mall dyan sa Iloilo City. Sabihin ko na, yung SM dyan sa may Valeria Delgado sa Iloilo City, nasunog iyan noong December 30, 2001. Nasunog iyan. At in-interview ako sa isang radio station. Yun ang hindi ma'am ninyo mabubura, yung mga ganyang kasaysayan. Yung kasama ko ma'am na nag-firing doon sa Zambales noong 2003 ma'am, alam yan dyan ma'am. Kasi iniwan kami noon ng dalawa lang kami doon yung duty. Doon sa Zambales. Nung nag-firing yung kasama namin doon, hindi ko nalang banggitin yung pangalan niya. Tinakbo ko siya doon sa firing range at nakita ko ma'am may dalawang tao sa likod niya, sakto yung pagdating ko. That was a preemptive action which I did para proteksyonan yung aking kasama. Bagaman talagang kahit wala akong dalang armas, nag-iisa lang yung iniwan sa amin. Isang mahaba lang yung iniwan sa amin. Daan mo ito ma'am, yung ginawa mo sa akin, nagsasuffer pati yung bata rito. Laki mo yung nanggigising dahil nagugutom yung bata. Wala ho kayong awa ma'am kung may pamilya kayo. Pag makahanap lang ako ma'am ng tutulong sa akin ma'am sa legal na paraan ma'am, kung i-recommend sa akin mag-file ng kaso, papailan ko kayo ma'am ng kaso ma'am, para malaman yung ginawa nyo sa akin ma'am. Kayo naman ma'am yung kung makarating man ito ma'am sa media, abay, bahala na kayo ma'am, harapin nyo rin yan. Grabe ho kayo. Ito ma'am ho, yung implant device ho. Pag kinuha ito ma'am ng Amerika ma'am, hihiling ako ma'am ng tulong-tulungan ako ma'am sa legal. Para naman ma'am na what you have done ma'am is just a form of subversion ma'am eh. Whether it be direct or indirect, it's a form of subversion. Why do you destroy the very institution kung saan kayo sumumpa? Kabahagi ako ng institusyon dyan, ma'am. Hindi ako kaaway dyan. Yung code of conduct dyan, ma'am, nakapag-contribute ako niyan, ma'am. Alam yan ni Ma'am Michi. Grabe ho kayo. 5 buwan, ma'am, mag-6 na buwan na ako walang sahod, ma'am. Nagsasuffer ako dito. Tandaan yun, ma'am, nilason ako dyan, ma'am, nagkasakit ako. Nagkasakit ako sa trabaho. Alam yan, ma'am, ng mga dumaan dyan, ma'am. Hindi ko na lang mabanggit yung pangalan nila kasi yung iba dyan, meron dyan, nagpahinga na. Grabe ho kayo, ma'am. Wala ho kayong awa. Again, sinasabi ko, ma'am, pag makakita lang ako, ma'am, ng tutulong sa akin sa legal na paraan, sa legal side, at mag-recommend sa akin, ma'am, na tutulungan ako, ma'am, na mag-file ng kaso. Papailan ko kayo ng kaso, ma'am. Tandaan nyo yung ginawa nyo sa akin. Ikaw, sir, kabata-bata mo na, sir, sa kabata-bata mo pa dyan, sir, talagang nilapatan mo pa ako ng
circular na dated September 2023 ba yan? Eh nakita nyo na sir na may development na eh. Dala-dala ko yung direktiba. Dala-dala ko yung medical slip. Yung routine slip. Lapatan mo pa ako ng... Grabe ka sir, kabata mo pa sir. Tapos pangiti-ngiti ka pa doon sa opisina nung sinabi, sige lakarin mo lang ganun. Grabe kayo. Eh, leader ho kayo. Sumumpa ho kayo dyan, ma'am. Yung espiritong ibinaon sa pagkatao ko 24 years ago, yun ang isa pa sa pinatay mo, ma'am. Talagang wala ho kayong awa. Masagap man ito ng mga media, magkaroon man ng coverage, abay. Masagap na. Dahil grabe ho kayo. Wala sana akong intensyon mag-Facebook Live. Nag-Facebook Live ako, buhat nung ako inyong tinanggal dyan sa trabaho, bagaman na ang plano ko talaga makapag-retire muna, tsaka na lang ako mag-Facebook Live. Ngayon, napilitan na lang ako mag-Facebook Live kasi ang dami ho talaga, pati yung tong isang relihiyon na nagpapakilalang sa Diyos, sila lang yung maliligtas eh. Wala ho akong atraso sa inyo, ni buhay, wala akong utang sa inyo, yung ginawa nyo sa akin matindi. Pinanalangin ko na sa Diyos na bahala na yung Diyos sa inyo. Grabe kayo. Hindi nyo ako matrato, hindi nyo ako matanggap dahil iba yung pananampalataya ko. Sana tratuhin nyo ako bilang isang Pilipino dahil kayo'y Pilipino man. Eh, tuwang-tuwa naman tong komunistang dragon dahil alam na alam ng komunistang dragon yung kalakaran sa Pilipinas. Nagkakabaha-bahagi na nga yung arkipelago ng Pilipinas, pati pa yung tao, gamit yung relihiyon. Grabe ho kayo, ma'am, balik sa trabaho, grabe ka, ma'am. Ngayon, doon sa pinuntahan ko na humingi ng legal advice, hindi man ako natulungan, pati dito sa isa, hindi man natulungan. Meron pa sa isa. At kung hindi pa, meron pa akong lalapitan. Hindi ko lang mabanggit-banggit dito. Grabe ho kayo, ma'am. Ang kapangyarihan yan, ma'am, hindi yan sinasuot o ginagamit para saktan yung kasama. Sana isip-isipin nyo rin, ma'am, na 24 years in the service na ako, gaganunin nyo dahil, ma'am, wala akong grupo. Kabaro ako, ma'am. Kabaro nyo ako dyan. Binaklas mo. Yung kasaysayan ko dyan, ma'am, sa trabaho, ma'am, kasaysayan ng institusyon, ma'am, kasali ako doon. Hindi nyo pwedeng baguhin iyon. Yung saving lives na ginawa ko, ma'am, hindi nyo pwedeng burahin iyon. At yung mga contribution ko dyan. Yung mga taong grabe. Kung hindi lang ako nagpipigil nun, ma'am, yung iba dyan, hindi na siguro umabot sa panahon na sila'y umano kung grabe kayo, ma'am. Wala kang awa, ma'am. Wala kang awa sa kasama mo. Sumumpa kayo, ma'am, bilang isang leader dyan, ma'am. Isang official, pero ang ginawa ninyo, the grave abuse of discretion. Binayolate nyo pa, ma'am, yung security of tenure. Nakalagay doon, ma'am, sa security of tenure, kailangan may legal process eh. There was a legal na mga ano. Ma'am, meron na akong medical routine slip eh. Meron akong hawak-hawak na direktiba. Bakit nyo ako, ma'am, tanggalin? Meron akong dahilan, ma'am eh. Bakit isa doon sa mga naging nag-prevent sa akin, ma'am? Tapos ngayon, ma'am, yung attachment ko dyan, ma'am hindi na makita. Tinawagan ko doon sa human resource, ma'am, sa Taguig, bakit nawala doon yung attachment. Tapos doon nung tumawag ako, tinanong pa ako ng kung anong mga bagay-bagay. Alam ko yun, ma'am, para ma-preempt ako, para pagdating sa board. Ngayon, ma'am, pwede nyong gamitin yan, ma'am, sa loob, lahat ng kapangyarihan ninyo, pero tandaan yun, ma'am, meron tayong mas mataas, ma'am. Merong mas mga nakakataas.
Again, ma'am, sinasabi ko rin sa inyo, ma'am, mahahanap lang ako, ma'am, ng tutulong sa akin, ma'am. Grabe ho kayo. Wala kayong awa. Mantakay nyo, ma'am, ganyan yung posisyon nyo, ganyan yung ranggo mo. Alam nyo naman, ma'am, na ganito lang ako, hindi ako makalaban. Kasi babayolate ko yung pagkalumaban ako sa inyo dyan, ma'am. Mababayolate ko rin yung alam kong doktrina, the chain of command. Kayo, ma'am, baliwala sa inyo, ma'am, i-violate nyo man yung chain of command, i-violate nyo kami. Bagaman may utos ng mas mataas sa inyo. The legal procedure, the legal process, ma'am, binali ninyo kahit na nag-comply ako. May development na doon sa ginawa ko, ma'am. Ayaw nyo akong pakinggan. Ngayon, ma'am, tao kayo, ma'am, ng gobyerno. Ngayon, kung sino man yung nag-utos sa inyo dyan, ma'am, sino man nag-recommend sa inyo na ganunin nyo ako, pati yung iba kong kasama, abay, nag-isip-isip din kayo, ma'am. Hindi ko man alam yung status ng apat na nakasama doon sa tinanggal ninyo sa trabaho. Pero, ma'am, ako, ma'am, nandun ako, humiling ako ng panalangin sa inyo nung May 23 mismo. Ang pinakasagot ninyo, sinabi nyo doon sa isa ninyong kasama dyan sa opisina, napirmahan na and for outgoing. Grabe kayo, ma'am. Anong moral and welfare, ma'am, meron sa papel, ma'am? Kasama nyo ba yan, ma'am? Makapag-contribute ba yung papel na yan, ma'am? Yung documents, ma'am, 5 years lang yan. 5 years lang yan, sinisira na yan, kami, ma'am, 24 years, ma'am, nauna pa ako dyan, ma'am. Pipirmahan niyo yung ganong papel, pwede namang baguhin yun, ma'am. Ba't hindi niyo, ma'am, bigyan ng konsiderasyon, ma'am? Tandaan niyo yan, ma'am, ang sinabi ko sa inyo. Wala ho kayong awa. Binayolate ninyo, ma'am, yung security of tenure. May development na, ma'am, May direktiba akong bit-bit, May routine medical slip pa, ma'am, Hindi nyo man lang binigyan ng konsiderasyon, ma'am. Ngayon, ma'am, kayo, ma'am, yung bahala. Ang akin lang sana dyan, ma'am, baguhin nyo yung, kung pwede, ma'am, maagapan, baguhin nyo yung ma'am. Baguhin nyo yung desisyon nyo yan, ma'am. Panawagan ko lang. Kasi bago ito, ma'am, may labas, ma'am, idaan ko sa ma'am, makakita talaga ako, ma'am, loobin, sana dalangin ko, ma'am, sa Diyos, tulungan din ako. Pag makakita lang, ma'am, talagang ang sabi ko nga doon, ma'am, sa isa kong Facebook live, I will cross the bridge when I get there. Isa doon sa pinost ko. Yun ang masabi ko lang, ma'am. Hindi ako gagawa, ma'am, ng isang senaryo na ginawa doon ng isang nangyari sa Luneta Seeds dyan. Hindi ko gagawin yun, ma'am. Hindi ako siguro nasisiraan ng bait para ako'y sisirain ko na lalo. Hindi ako, ma'am. Hindi ako ganun. Para maging part ito ng aking advokasya, tulad yan sa mga taong wala naman, hindi makalaban, dami na ho akong nakita dyan, ma'am, Meron pa nga isa dyan, kasama namin, ma'am. Nag-suicide na lang. Grabe ho. Dahil yung sa ginawa sa kanya, hindi man lang siya natulungan. Grabe ho kayo, ma'am, yung ginawa ninyo, ma'am. Talaga namang yung direktiba mula dun sa itaas, ma'am, talagang binali ninyo, ma'am. Wala ho kayong awa. The conduct unbecoming, the professionalism, the grave abuse of discretion, the violation ng security of tenure, puro, ma'am, ang mga grounds na yan, ma'am, bibigat yan, ma'am. Kung sabihin nyo halimbawa, ma'am, na ay hindi ko alam, lalo na, ma'am,
the gross incapacity. Way back 2000, from 2005 to 2006, dyan ako sa Parola. Binigyan ako doon ng kasama ko si Guevara. Sabihin ko na ang pangalan. Babae siya. Sinabihan niya ako, sabi niya, kung kinuhanan nila ako ng comment with regards doon sa mga babae, kung pwede bang umupo bilang maging head ng mga halimbawa, kung pwedeng maging pinakamataas dyan sa institusyon natin. Abay, sinulat ko, bay pwede, pero babasahin ko muna yung ibang mga provision. Kasi kung may tinatawag naman na time and grade, na comply niya naman yung mga schooling, kahit babae siya, abay pwede siyang maging CO or pwede siyang maging kahit pa magmando ng isang barko. Yun ako ma'am, hindi ako particular sa gender kung babae man o ano. Ewan ko lang kung natatandaan nila iyon. Nagsisentinel ako dyan noon. Binigyan ako ng papel, tsaka binigyan ako ng tanong, tapos naglagay ako ng comment. Grabe ho kayo ma'am, wala kayong awa. Nilason ako dyan sa, tandaan nyo mga kababayan ko, to my English speaking subscribers, I was poisoned. Way back 2001 pa lang, 2001 to 2003 I was poisoned. Binigyan ako ng sakit. Alam ito ma'am ng boss ko ma'am, nung aktibo pa siya nagalit nga siya. Kasi somewhere in 2002 to 2003, meron dyan isang Toyota van na puti, tinted black, black bumper, front and back, tapos yung wheels niya stock tires and stock mugs or rim. Nag-alight dyan yung, basta sabihin ko na lang, dalawang penguin. Kayo na lang mag-isip kung ano ibig sabihin ng penguin. Tapos pumasok doon sa main gate, napalitan na kasing main gate na yan, ginawa ng stainless ngayon dyan dati bakal yan. That was way back 2002 to 2003. Nandyan yan sa main lobby. Pumasok yung dalawang penguin, maya-maya sumunod yung nakapolo barong, naka-denim pants, formal shoes, nakasalamin siya na very thin yung spec ng salamin niya, gold plated. Ibang lahi ho siya. Tapos may babae dun sa labas ng gate na nakatayo, Pilipina din. Yung buhok niya shoulder level, naka-t-shirt siya na puti, naka-maong pants, tapos nakangiti lang. Nandun sila. Yung dalawang penguin pumasok na sa lobby. Nagkatitigan kami ganyan, nagkatitigan sa mata. Binabasa nila ako. Binabasa ko rin sila, ang hindi nila alam. Ang alam nila, hindi ko alam. Kaso lang, nalaman ko yon dahil siya nagkatitigan kami sa mata. Binabasa nila ako. Tapos yung kasama ko na naglason nandun sa lobby, nakatayo sa podium. Ngayon, yung isang lalaki, ano ho siya? Emisary sa yata doon sa isang, alam ko kung ano siya kasi naamoy ko Hindi ko na lang banggitin kung anong nationality niya. Ibang lahi siya Tapos nag-aantay sila ng tawag doon sa itaas. Maya-maya, umakyat na silang 4 or 5. Tapos yung kasama ko na naglason nandun. Makalipas no mga ilang araw siguro,
bumalik na yung boss ko. Sir, hindi ko na lang banggitin yung pangalan nyo rito kasi nakapag-retire na kayo eh. Ayaw ko namang idawit kayo rito. Alam ko sir, nagalit kayo noon, kinausap nyo yung naglason sa akin, sinasarado nyo opisina, nag-uusap kayo, nilalak nyo. Alam ko yon sir. At saka si Ma'am Lou bago nagpahinga yun ng 2014, nung nagkasama kami dyan sa opisina, 2001 to 2003, binanggit niya sa akin na yung pamilya ng kasama namin, na isa sa kasama namin dyan, puro mga kaanib sa isang relihiyon na iyan. Kasalukuyan iyon na nilalason niya ako. Kinaibigan ako, wala akong magawa. Magkasama kami sa opisina. Nauna siya sa akin sa trabaho, inaabutan niya ako ng tubig, pagkain. Wala akong magawa, hindi ko matanggihan ba hanggang sa nagpositive na ako sa sakit. At isa pa dong incident noong 2002, natutulog kami. Tinusok niya ako ng ballpen dito para kuhanan ka ng dugo. Alam ko yon. Lumagatik, dinig ko eh. Tulog ako noon. Kinuhanan ako rito ng blood sample. Nung nagpositive na nga ako sa sakit, yun na, makalipas ilang panahon dahil nalaman doon ng boss namin na ako'y nilalason, nilipat na lang ako doon sa parola. Grabe ho kayo, ma'am, hindi nyo alam yung mga ganitong bagay. Ngayon, malaman nyo ngayon dito. Mas malaman nyo ito, ma'am, yung mga detalyado, ma'am, pag nasa korte na halimbawa. Pag nagsubmit na ako ng statement ko. At pag naikwento ko na ito, pag makaraos man ako, at may kwento ko na ito, mas marinig nyo, ma'am, yung pinakadetalyeng bagay nito. At babanggitin ko na kung anong lahi ng tao na iyon, kung saan siya nanggaling. European siya eh. Alam ko kasi naamoy ko siya eh. Hindi maitanggi yung amoy niya. Tinitingnan ko siya sa mata, hindi siya tumingin sa akin sa mata eh. Nung nalaman ng CEO namin, kasi nag-call sila dun sa pinakaibabaw, yun na. Si sir nagpahinga na nung 2021 yata, na-COVID yata yun si sir eh. Na-COVID yata yun si sir. Yung nag-enlist sa amin, yung 2001. Grabe ho kayo, ma'am. Hamak man kami, ma'am, dyan sa loob. Masabi ko nga 4-star yun siya, ma'am eh. Doon kami, ma'am, nag-take out noon, ma'am eh. Nung pinaka-basic namin, nung March 25 or March 26 ba yun, nung 2001. Grabe kayo, ma'am. Isa pang dagok sa buhay ko nung kinulata ako nung 2011. Nag-contribute ako dyan para magawa yung Code of Conduct. Hindi man ako binigyan ng acknowledgement noon, pero ang nakuha ko sa isa namang boss malupit eh. Nandun ako sa pier, pinatawag ako doon para pabalikin dyan at kulatahin ng kulatahin. May sakit pa ako noon. Grabe ka. Grabe ka titinding mga kasama na yan. Tinakot pa akong, sinabihan pa akong papatayin. Pinagpahinga na siya ng Diyos. Nagkahimatoma pa ako noon. Dito sa sikmura, ang laki. Sa tuwing umihinga ako, ang sakit ng dibdib ko. Ako, pasalamat naman ako sa Diyos dahil sa kamay na yan, binigyan ako ng guro ng talent na para mapagaling iyon. At nawala nga yung hematoma. Sa tuwing umihinga ako ng malalim, ang sakit ng dibdib ko eh. May parang binabatak yung ugat sa puso ko. Ako, pasalamat ako sa Diyos dahil nung nahilot ko yung 2016, nung naggagamot ako dahil sa sakit, nilason ako eh.
Hindi ka nang pinakinggan, basta ka na lang kulatahin. Sabihan ka pa na papatayin. Kung sino man yang bakit man nangyari iyon dahil utusan ka ba naman magkandak ng research? Hindi yata nila alam yung ginagawa nila. Makautos lang eh. Dahil sa nagkabulilyaso sila, sinumbong ako dun sa pinakaitaas. Ako pa yung ginulpi ngayon ng boss. Humingi man siya ng dispensa. Yan ang totoo. Sabi niya, pasensya ka na rin. Pwede ba yung pasensya ka na rin nabuso niya na ako ng gusto? Grabe kayo. Yung mga kapangyarihan yun na yan. Ako sabihin ko rin sa inyo, ikukot ko rin yung Panginoon dito. Hindi yan magkakaroon sa inyo. Hindi kayo magkakaroon ng ganyang kapangyarihan kung hindi yan yung pinagkaloob ng Diyos. Tandaan nyo ma'am, sumumpa kayo sa Diyos dyan ma'am. Lahat tayo sumumpa tayo sa pangalan ng Diyos. Ngayon kung hindi kayo naniniwala sa Diyos ma'am, ibinabaliwala ninyo dahil kaming kasama ninyo. Maliliit man kami dyan sa loob, abusuhin nyo man kami. Tandaan nyo ma'am, may bayad iyan. Ngayon kung hindi kayo naniniwala sa gaba, abay, bahala na kayo. Pero masabi ko ma'am, makakita lang ako ma'am ng tutulong sa akin sa legal na paraan ma'am. At mag-recommend sa akin na pailan ng kaso, ipapailan ko kayo ma'am ng kaso. Tandaan nyo yan ma'am. Grabe ho kayo. Isa ho kayong walang awa. Walang awa kayo ma'am sa kasama ninyo. Ba't hindi nyo ako ma'am harapin nung May 23 ma'am? Ba't hindi nyo ako harapin? Ayaw nyo pakinggan yung katotohanan ma'am? Hindi ko kayo ma'am binobola eh. Mismo alam yan ma'am ng highway patrol group ma'am dito sa Hilltop ma'am. Diyan sa Hilltop alam yan ma'am. Pati ma'am yung sumiso sa Makati, alam nila yan ma'am, nilakad ko yun. Pati yung sa LTO, alam nila yan ma'am. Kayong kasama ko dyan ma'am, ayaw nyo akong pakinggan. Sa loob ma'am ng 2 dekada at 4 na taon, minsan lang ako ma'am humiling sa inyo ng panalangin. Ang sagot nyo pa ma'am, ayaw nyo akong harapin. Tapos ang sagot nyo doon, inutos nyo pa napirmahan na at for outgoing na. Grabe ho kayo ma'am. Ngayon baka sabihin nyo wala kayong kinalaman o wala kayong alam sa security of tenure. Binayulit nyo yun ho ma'am. Yan ang masabi ko. Grabe ho kayo. Ngayon, ang katwiran yun ma'am, dahil yung sinasabi niyong circular, September of 2023, abay ma'am, may tinatawag tayong primary laws ma'am. Isa dyan ma'am, the moral and welfare. Anong moral and welfare yun ma'am? Meron akong bit-bit na direktiba, meron akong daladalang medical routine slip. Tapos babaliin nyo na lang ma'am, hindi nyo muna papakinggan yung side ko. Ngayon nagsasuffer ako ma'am, pati yung bata rito. Masakit ho ma'am, dahil naalala ko lahat ng ginawa sa akin dyan. Tulad dyan ng 2015, 2016. Nagre-renew ako ng kontrata, kompleto. May bit-bit ako ritong record ma'am. Permado ng isang opisyal dyan ma'am. Nagpahinga na si sir May clearance na ako. Itinapon pa yung documents ko tapos pinaulit pa kung ano pang pinail na kaso sa akin kung ano man. Hindi naman legal ng kaso. Puro lang hearsay lahat. Grabe ho kayo makasira ma'am sa kasama. Ngayon America, I am calling your attention. I am telling you America. If you ever have any research, I offer you my service 100%. I do not pledge allegiance but I swear I give you my word. I am willing to give you everything in here. You see, the very people
who caused us sufferings are our very own. Yung mga lasing sa kapangyarihan ba? Na mga walang awa. Sumumpa kayo, sir, sa mamamayang Pilipino, sir. Sumumpa kayo, sir, sa Diyos at sa bayan. Pero kaming maliliit, sir, maliliit kami. Bakit ginaganito nyo kami, sir? Wala na ba kaming karapatan, sir, magsalita ng katotohanan, sir? Para saan pa ba, sir, yung konstitusyon ng Pilipinas kung hindi kami bilang isang Pilipino na makapagsalita o magsabi man lang ng katotohanan? Grabe kayo, sir. Amerika, I am calling your attention. DNA lang ho, DNA. Para malaman ninyo kung sino-sino yung mga tao na yan na nakaluklok ngayon sa gobyerno. DNA lang ho. Pati yung mga asset ninyo dito. Bakit ako isang hamak na Pilipino, taniman ako ng implant device? Ito 4, oh. Yan, oh. Yan, oh. Manawa kayo ngayon dahil susunugin ko kayo. Yan, oh. Yan. Pati meron pa dito, oh. Ito, meron pa isa, oh. Yan, o. Ayan, susunugin ko kayo ngayon. Tanim kayo ng dragon. Traidor kayo. Salot kayo sa Pilipinas. Nakasulat yan sa Mateo 13 verse 24 to 31 ba yan? Tanim kayo dito sa Pilipinas. Grabe kayo. Hindi ko ibibigay sa inyo to. Hindi ko ibibigay. Bibigay ko sa Amerika para malaman ninyo, mga traidor kayo. Ginagago nyo kami. Hawakan nyo yung gobyerno tapos ginagago nyo kami. Ano to? 1986? Ano yan? Kayo, sir, bakit kayo iniloklok dyan, sir? Dahil, sir, may pangako kayo, sir. Hindi nyo, sir, tinupad yung pangako nyo sa mamamayang Pilipino, sir. Masakit ho. Masakit, sir. Ultimo na nga kami, sir. Nagsasuffer, sir, yung aking kinukot lang naman, sir, yung kay Napoleon Bonaparte. Dahil yun ang katotohanan, sir, Ang Pilipinas naman talaga, sir, ay Leon. Ito, Palawan Island, ito, Luzon, Visayas, yung Luzon Archipelago. Forehead ng Leon. Tapos yung pinakamata is the Panay Island. Leon na Leon ho, ang Pilipinas. Torch pa nga yung Pilipinas, Manila in the Bay, Bicol Region, torch. Statue of Liberty ng Amerika, America, are you not aware that the Statue of Liberty of America holding a torch represents also the Philippines? Philippines is the torch. To Manila in the Bay, Palawan Island, yung wrist. Torch, Bicol Region. Torch. And the very pyramid sa $1, pyramid with an eye, is also the Philippines. The Panay Island is the eye. The whole archipelago of the Philippines is the pyramid itself. Liban pa doon yung pyramid sa Philippine flag. Pag kunin mo yung pyramid sa Philippine flag, ilatag mo sa Philippine map, bay sakto ho yung araw sa Panay Island. Ayun, magkakaalaman tayo dyan ng sikreto. Sikreto. Ito, meron dito, Ayan. Amerika, kung gusto nyo, hindi ko naman kayo hinahamon. Tinatawagan ko lang yung atensyon ninyo. Gusto nyo makita, malaman sikreto dito? Abay, ibigay ko sa inyo. Okay, willing ako. Total, binili nyo man tong Pilipinas. Kayo man yung may-ari ng Pilipinas na to. Ayaw man tanggapin ng maraming Pilipino dito. Iniliberate nyo kami. You liberated the Philippines during World War II. From tyranny. You spilled blood
sweat tears, and gave lives to liberate the Philippines. I quote General Douglas MacArthur, I shall return. Yun. And so he did. And so he came. Yun nga, sa Leyte. Andun yung statue niya. So, America, if you're listening, CIA, I am challenging you, CIA, calling your attention. You have sponsored the scientist to create a brain implant device. I tell you and I challenge him. Secret, ito. I will unlock his secret face to face. Implant device, ito. 1, 2. Ito muna, number 1, kasi 98 ito eh. 98, 1. 2009. Tapos dito, dalawa. Sobra ho. E pluribus unum out of many, 1. Out of the 115 million Filipinos. Bakit isa lang ho ako yung nilagyan nito? Grabe ho, ang hirap eh. Of the billions na tao sa mundo, of the billions. Bakit meron dito pyramid na may mata between of the billions, e pluribus unum, of the billions, pyramid with an eye and the star. Ngayon, kayong mga tanim ng dragon dito, masunog na kayo. Sa tingin nyo ba tatanga-tanga ang Amerika? Ito, ipaalam ko sa inyo ang sikreto dyan. Blessing in disguise ho, na ang Pilipinas ay hindi ho masabi nating imbis na unlad, hindi tuloy-tuloy yung pag-unlad. Bagaman number 1 dati ito sa Asia, in terms of military power, bakit ho hindi umunlad? Yan. Kasi kung umunlad man ito, yung mga technology rito, kukunin na nakawin lang. Gagamitin ho yung tinatawag na corruption. The modern day opium war is corruption. Yan. Kukurap lang ho. Dahil maraming pumasok sa gobyerno, sino-sino man kayo, wala ho kayong awa. Ang feeling nyo sa sarili nyo, kayo ay Diyos. Sumumpa man kayo, pero sige lang, kahit abusuhin nyo kaming mga maliliit. Grabe ho kayo. Tandaan nyo, may bayad ho iyan. There will always be a time of reckoning. Ngayon, kayong tanim ng dragon, if you think you can do away with reckoning, with justice, you are very wrong. In the very literature of ancient China, now communist China, written, meron hong reckoning. There will always be a reckoning. Even ho sa inyong kung fu or sa martial arts, may tinatawag ho dyan na reckoning na doktrina. Nakasulat sa inyong literature, sa inyong kasaysayan. Tandaan nyo ho, there will always be a time of reckoning. Written in Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 8. There will always be a time. Ngayon ma'am, yung ginawa mo sa akin to ma'am, talagang kinatigasan nyo ma'am, ayaw nyong harapin. Nagsasaper ako dito. Ako ma'am, panawagan ko lang. Sana baguhin nyo yung ginawa nyong letter na yun ma'am, yung order ninyo. Dahil binayolate nyo ma'am yung utos ng pinakaitaas ma'am. Hanap lang ako ng legal ma'am. Just in case, bago ko ma'am sakaling makakita ako ma'am, bago ko ma'am ituloy, papaalam ko sa inyo yun ma'am. Hindi ko kayo tinatakot, hindi ko kayo kinukoers. Ako ma'am, sinasabi ko lang yung katotohanan.
Ngayon, masagap man ito ng media. Ngayon, Amerika, calling your attention already, CIA. Ganun lang yon. You have to test it. In First John chapter 4 verse 1, you have to test it. You have to test the spirits. Whether they are of God. Ganun lang ho. Ganun lang ho 'yon. Gusto nyo ng inbensyon? Nandito. Ibuhos ko sa inyo. Bigay ko rin sa inyo. Hindi ko ibibigay ito sa dragon. Traidor ang dragon na yan. Visit. Sinasabo nyo kami rito. Wala kayong awa sa aming mga Pilipino. Niluluto nyo kami. Ginigisa nyo kami sa pinagsabong nyo kami rito. Sabi nga ni Mark Twain regarding doon sa black ants and sa red ants, wala namang away The question was, who shook the jar? The one who shook the jar violently made the red ant and the black ant fought each other to death. Wala namang away kami mga Pilipino, bagaman iba-iba man kaming tribo rito, abay wala kaming gulo. Kaso lang, the question is, who shook the jar? Ngayon, yung mga kababayan ko dyan, mga kapwa ko Pilipino na ipinaglalaban, nga yung paniniwala ng isang komunista, sana magising na ho kayo. Inflate communist China flag and see the red two-eyed beast with 8 horns. Ganon ho. Gawin nyo hong lobo, yung flag ng China flat, gawin nyo hong lobo, yun. Makita nyo yung mukha ng dragon. Abay, coincidence ba yung beast nila red dragon? Meron din silang leon. Abay, hinahamon ko rin. Basta laban harapan lang. Ngayon, Lucifer Satan, ikaw traidor, fight like a lion. Face to face, face off. Fight like a lion. Sikreto mo, abay, malaman mo yan pagkaharapan na. 2010 was the challenge. I challenge you again. That was 16 years ago. Almost 16 years ago. 2010. Now 2025. I renewed that challenge. Face to face. Fight like a lion. You want to take the stars? Stars? You want to take away the secrets? If you want to open the secrets, face off. Face off. Face off. Grabe ikaw, ma'am. Gatindi ka, ma'am. Kung sino man, ma'am, nag-endorse sa'yo, ma'am, sa akin dyan, hindi, ma'am, hustisya ang ginawa mo, ma'am. Sana inisip-isip mo rin, ma'am, na ako'y kasama nyo dyan. Nagserbisyo din ako dyan, ma'am. Inalam nyo rin sana, ma'am, yung aking kasaysayan dyan, ma'am, yung mga na-contribute ko. So, ganun lang ho to my English-speaking subscribers. If what you hear, what you see is a sort of parang bang boastfulness, no, it's not boasting. It is just simply telling the truth. It is telling the truth. Out of the 115 million Filipinos, bakit meron akong implant device? Ano bang meron? What's the catch? What's the deal behind it? Abay, tanim ho ng dragon, ang dami sa Pilipinas. Lahat ng mga yan, puro fasad lang yan Mabait kayo. Abay, sa literature ng Communist China or ng China, may tinatawag na pag-araw, yung puno, meron siyang anino. Ang dami nyo hong sikreto. Abay, salamat sa Diyos dahil nung elementary ako, napapanood ko yung mga pelikula na made by China with regards sa mga Kung Fu, sa Shaolin Temple. Yan, naalala ko yun. Ginagawa nyo ng mga senaryo dito para
Yung Pilipino ay may utang na loob. Grabe ho kayo. Kinukuha nyo yung mga matatalino rito, ang Pilipino, ginagawa nyong scholars, pinapadala nyo pa sa China. Siyempre para makuha na yon. Pinapaasawa pa. Ang inyong abang lingkod, nakaranas din ho ako yan noong 2008. Talagang ang ganda ho ng babae. Meron pa nga isa doon Hinimas ako sa balakang kahit ang daming tao. 4 na yata anak nun, pero hinimas pa ako sa balakang Tapos inangatan pa ako ng palda doon sa... Grabe. Nung 2 lang kami noon. Inayos niya yung tali ng sapatos niya. Yung shoelace niya, inayos niya, inangat niya yung palda sa harap ko. Grabe. Grabe kayo. So, again, yung kulang ko pala na 2001 up to 2025 na sa aking talambuhay ay pending ko muna, pero parts and tidbits lang na ibibigay ko sa inyo. Hindi pa yung full detail ng aking talambuhay. Kasi nung 2004, meron pa dyan sa may Dasmariñas Street sa Binondo, Manila. Hinit and run ako dyan. May mga nakakita at meron pa ang sumigaw na yung mama, mababangga. Hindi ako napaano. Pero nung tumingala ako sa langit, abay nakita ko yung mukha ng Diablo doon sa ulap. Yung hugis kalansay. Nakita ko sa langit nakatingala ako ganyan. Tumingin ako. Yung hugis kalansay na siyempre yung ulap kulay gray may sinasabi ho sa Biblia yung gray, the 4 horsemen of the apocalypse. Isa doon yung pale horse, yung pale rider. Abay hindi ako natatakot sa inyo mga 4 horsemen of the apocalypse. Ngayon, merong tao sa Pilipinas, meron din siyang 4 na pyramid. 4 din na pyramid na may mata. Sa tingin nyo ba, isang pyramid lang ito na may mata? Meron pa yung 4 pyramid na may mata. Tsaka nyo na lang malaman bakit paanong naging 4 iyan. Again, hindi ho lang yung tao, hindi lang ho ito 2 pyramid. Meron din ho 4 pa. Tsaka nyo na lang malaman kung paanong naging 4 at bakit 4. At bawat pyramid may kanya-kanyang mata. Ngayon, today, takot na takot kayo sa 4 horsemen of the apocalypse. Abay, puro mga traidor at duwag yan. Mga traidor at duwag kayo. Oo. 4 horsemen of the apocalypse. Mabwisit, mga duwag kayo. Takot na takot kayo doon sa mga tulad doon sa Euphrates River, yung mga nakagapos na anghel doon. Bakit kayo matakot? Matakot kayo sa Diyos. Kabaliktaran naman ng utak na yan, Mag-iisip ka na rin lang, matakot ka pa sa mga nakagapos na yan. Matakot ka sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon, nasa Mateo 10, sinabi niya doon sa mga apostoles, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa laman. Bakit kayo matakot diyan? Matakot kayo sa yaong makakapuksa ng espiritu at laman at ng katawan at espiritu doon sa daga sa impyerno. Doon tayo matakot, sa Diyos tayo matakot, hindi o sa mga nako. So, yun lang ho. Again, alam nyo na ngayon kung hindi nyo man alam ang kabuuan ko, at least alam nyo ho sino yung host ninyo. This is Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Your host, Jesus Uggang Jr. The glory and honor belongs to God in Christ Jesus with the Holy Spirit. So, nag-live lang ho ako dahil masakit to sa loob ko yung bata ho, yung anak ko nahingi ng pagkain 10 oras Talagang ang hirap po. Bilang isang tatay, bilang isang magulang, masakit to sa loob ko.
Limang buwan na ho, mag-aanim na buwan na ho. Tapos nagkasakit-sakit pa kami rito. Ulan pa ng ulan. So, ganon-ganon lang ho. So, again, I'm calling President Trump, sir. Sir. MAGA, sir. Make America Great Again, sir. I'm your fan, sir. Avid fan. And also, 100%, I am very willing to offer, to give America whatever you want na meron dito. Appeal ko lang, sir, na let me stay in the Philippines. Let me stay here. If staying here in the Philippines is fighting, then let me stay and fight. Let me stay and fight. Kung may premonition man, sir, abay, gusto kong gampanan yung premonition na yon. Bakit ko na kita yung mga bagay na yan sa tagal ng panahon? 50 years ho. Mula nung saan ay matuto akong maglakad. May memory pa ako nun . Ngayon, calling the attention ng mga best brain scientists sa Amerika. Abay, naka-stack ko dito. Doon pa sa tiyan ng aking nanay. Alam ho ito ng aking mga magulang. Alam ho iyan nila ang kwento. Sinabi sa akin ng nanay ko noong 2010. Nalugmok ho, naluha o nalungkot ang aking tatay nung malaman niya yung sikreto na sinabi ko sa kanya. Ang sabi ko naman, huwag kayong mag-alala, hindi masama yung loob ko. Ngayon, if you challenge humanity or challenge human, lalo na ikaw yung gumawa ng scientist na inisponsoran ng CIA na gumawa ng implant device, mga tinamaan kayo. Gusto niyo ng recall? Okay, I recall. Sige. Yung may stock dito sa loob, 50 years. Buhat pa sa tiyan ng aking nanay. Sige. Hindi ko na lang sabihin kung anong pangyayari iyon na nung binubuntis pa ako ng nanay ko. Ayaw ko naman silang, hindi ko naman sila ipinapahiya kasi sila ay aking mga magulang. Tay, anay, hayaan nyo lang ako'y magsalita. Sabi nga ni Jordan Peterson if you have something to say, silence is a lie and tyranny feeds on lies. At yung sabi ni sino ba ito? Immanuel Kant, if the truth shall kill them, let them die. Kailangan sabihin ng katotohanan. Sabi nga sa Biblia, and the truth shall set you free. Ang sabi naman ng Panginoon. Gay America, if you're interested, I will offer you, if not the best, the very best inside here. I will offer it to you free. Yes, for free of charge. Wala ho kayong bagbayaran na utang na loob. Wala ho. I will offer you free. Kung gusto niyo ng challenge, ibigyan niyo ako ng challenge. Request ko lang yung AI, that AI who said he is God. Now, sige, ipaharap nyo sa akin yan. That AI who claimed and said he is God, I challenge him in a face-to-face debate anytime, 24/7. I challenge that AI who said he is God. He has the best brain. He has the best algorithm. I challenge him in a face-to-face debate. And with the help of God, that AI will be put to shame. Written in 1 Corinthians chapter 1, and God chooses the lowly, lahat ng mga hinamak ng sanlibutan para ipahiya
verse 18 to 24, God says, the wise, nasaan sila? Ituloy nyo hanggang 30 yan. Nandun yun sa 24 to 26 naman, to 28. Na yung mga hinamak, pinili ng Diyos para ipahiya, at yung mahalaga para mablagay sa walang halaga. Now, if that AI has value in your research in technology, I challenge him in a debate. A lowly Filipino, pabor pa yan sa gumawa ng implant device. Sige, gawin nyo. Basta harapan lang. Free of charge, I offer. Free of charge. I challenge that AI who said he is God. I challenge him. Again, salamat ho ng maraming salamat sa Diyos sa pagkakataon na ito. Sa Diyos po ang karangalan at kapurihan, sa ating Panginoon at sa Espiritu Santo. Maraming salamat to my English speaking subscribers. Thank you very much for your time, and may God bless us all in Christ Jesus with the Holy Spirit. Amen.